Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Sa magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa ngayong pong araw na ito ng Baklaran. Ngayon pong Miyerkules, Marso 20, 2024. Silipin na po natin ang mga umaarangkadang headline. Arangkada Balita. Ipinamahaging ayuda sa mga magsasakang apektado ng El Nino phenomenon umabot na sa mahigit 3 milyong piso. Arangkada Balita. Presyo ng ilang isda sa Metro Manila tumaas na. Arangkada Balita. Tungkol sa isda, Millgate price naman ng asukal tumaas ngayong buwan. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 23 katao patay sa naganap na landslide dyan sa Papua New Guinea. Arangkada Balita. Sa sports, Pinay tennis superstar Alex Iyala at top striker Sarina Bolden dinanghal na Athlete of the Year ng Women in Sports Awards. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, ex-couple Miles Ocampo at Elijah Calas nagkabalikan na nga ba? Arangkada Balita. Abangan sa viral na balita, special skill ng isang estudyante sa Baguio City. Kaya mo ba to? Arangkada Balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 7 sandali makalipas ang alas 5 na ng morning, kami po yung makakasama hanggang alas 6 po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa latest po ng Filipino Mirror na mahagi na ng tulong ang Department of Agriculture sa mga magsasakang apektado ng El Nino phenomenon. Ayon sa DA, umabot na sa 379.06 million pesos ang halaga ng ipinamahaging ayuda sa mga magsasaka na kinabibilangan po ng mga high-value crops na mayroong na hindi kailangan ng maraming tubig at hybrid rice seeds, hindi ng fertilizer sa non-vulnerable areas sa Western Visayas upang mapalawak pa ang produksyon at matumbasan ang pagkalugi. Nabayaran na rin ng Philippine Crop Insurance Corporation ang 51 magsasaka sa Ilocos, Central Luzon at Mimaropa regions. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ang DA sa mga kinauukulan pang ahensya para sa pagkakaloob ng tulong sa iba pang apektadong magsasaka. Arangkada Balita. Samantala, target naman ng Department of Agriculture na maabot ang 20.6 million metric tons na aning palay ngayong taon.
Ayon kay Agriculture spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang rice volume ay inaasahang tataas ang bahagya o tataas ng katumbas ng produksyon ng bigas noong nakalipas na taon. Sa ngayon, giit ni Asec de Mesa na ang epekto ng El Nino sa mga pananim na palay ay minimal lamang sa kabila ng napaulat na pagkalugi. Una nang iniulat ng rice sector ang magkawala ng produksyon na nasa 48,332 o mahigit 48,000 metric tons na katumbas lamang ng 0.52% ng mahigit 9 milyong metric tons na inaasahan ngayong dry cropping season. Arangkada Balita! Apektado na rin ang power supply. Apektado na rin ang El Nino phenomenon ang power supply sa Nueva Ecija. Ito'y makarang i-anunsyo ni Richard De Pontorum, head ng First Gen Hydropower Complex ng Kaseknan at Pantabangan Power Plants, ang mas maagang suspensyon ng hydropower facility ngayon kumpara sa mga nakarang taon dahil na rin sa nararanasang tagtuyot. Itinagdag pa ni De Pontorum na kadalasang sinususpindi ang planta tuwing ikatlong linggo ng Abril. Pero ngayon, pinaaga na ito at ngayon sasara nga kapag naabot na ang 177 meter na critical level. Kapag bumaba po dyan po sa critical level, mabot na kasi sa 179.97 meters ang water levels Pantabangan Reservoir bago pa i-anunsyo ng Pag-asa ang pagsisimula ng dry season. Arangkada Balita! Samantala, pinaghahanda naman ng MWSS, Metropolitan Waterworks and Sewerage System ang publiko. Ito na nga yung ating napapaulat ditong mga nakalipas na araw na posibleng paghina ng pressure ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Ayon dito kay Engineer Patrick Dizon, ang Division Head ng MWSS, nakahanda o kasado na ang kanilang planong pagbabawas ng pressure sa tubig sa oras na kailanganin o kapag inirekomenda na ito ng National Water Resources Board. Ipinaliwanag ng MWSS official na kapag binawasan ng pressure ng tubig hanggang first floor lamang, yung binabanggit niya rin kahapon, diba? Ng bahay o gusali ang magkakaroon ng tubig at hindi ito aabot. Kung meron kayong second floor, edi lalo na kung may third floor pa. Naku, matataas ang bahay, ano? Gayunman, giit pa ni Engineer Dizon na sa ngayon ay napapanatili pa naman ang 50 cubic meters na lakas ng tubig kaya hindi pa nila nakikitang ipapatupad ang nasabing plano pero kailangan pa rin nating maghanda. Arangkada Balita! Nililinaw ni Engineer Patrick Dizon, pagpapatuloy pa rin yung 50 CMS unless na may pagbabago doon sa Angat Dam. Mamaya po malalaman din ho natin kung ano nga ho ba yung mga pagbabago. Dun, nakadepende ho kasi ang desisyon ng NWRB at MWSS doon po sa level ho ng tubig sa Angat Dam. So nasa 202 meters ang water level po sa Angat Dam. Mamayang alas 6 meron pong update yung Pag-asa. bago, kasi tuwing alas 6 ng umaga yung kanilang oras ng ano ba tawag doon? Yung oras ng pagsukat nila, monitoring nila doon sa water level sa mga dam. Mamayang alas 6 malalaman natin at isasangguni rin natin sa MWSS at NWRB. Ngayon pa nga lang, yung mga kapitbahay ho natin, talagang hindi ho maganda ugaga. Di kasi kahapon sa Tondo, sa inyo, di ba, nagkaroon ng sunog. Ano ho ba ang gamit na pamatay sa sunog? Di syempre Kundi tubig. Di ho ba? So saan ho ba sila kukuha ng tubig? So nakakaano rin po yun, nakakadagdag din ho sa alalahanin Tsaka po. syempre sa mga ganung pagkakataon, lito ka na eh. Kung ano na lang madampot mo, di ba? Naman. Pati pala sa QC, nagkaroon pala ng sunog din kahapon. Ingat tayo. So, ingat din ho kayo at syempre yung tubig. Pagdating naman ho sa ganyan, huwag nyo naman din ho tipirin yung tubig. Di ba sunog yan? Para ligtasan naman natin yun. Oo. Kahit ano hong tubig na pwede nyong ibuhos. Pwede ho naman ho yan. Wala naman hong pumipigil sa atin. Samantala, bukod ho sa tubig, ito tubig galing din ho sa tubig. Tumaas naman
ang presyo ng ilang uri ng isda. Totoo yan sa Metro Manila ilang araw bago ang Semana Santa. Batay sa pinakuling tala ng bantay presyo ng Department of Agriculture, makyat sa 180 pesos ang presyo ng kada kilo ng lokal na galunggong kumpara sa 170 noong Biyernes. Nadagdagan po ng 10 pesos. 260 naman ang presyo ng kada kilo ng alumahan mula sa dating 240 noong isang linggo. Samantala, bumaba naman ang presyo ng bangus. Mabot na lamang po sa 150 hanggang 220 pesos kada kilo mula sa dating 140 hanggang 250 noong Biyernes. Ipinaliwanag ni DA Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa na maaaring mas maramdaman ang pag-akyat ng presyo ng ilang uri ng isda sa mga palengke sa pagsisimula ng Semana Santa sa linggo. Arangkada Balita! Naniniwala naman ang Department of Agriculture na hindi na kinakailangang magpatupad ng price cap sa ilang agricultural product. Ito naman sa kabila ng pagtaas ng presyo nga ng ilang pangunahing bilihin, kabilang ko dyan ang karneng baboy na nasa 420 pesos kada kilo sa gitna naman ng banta ng African swine fever sa bansa. Meron pa rin pala, no? Paliwanag nitong si Agriculture Spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa na sa ngayon magkakaroon ng problema kapag mayroong o nagkaroon ng price ceiling sa kahit anong bilihin. Dagdag pa ni ASEC de Mesa, nakikipag-ugnay na rin sila sa mga pribadong stakeholders sa swine industry kaugnay sa nasabing usapin. Matatanda ang tiwala naman ang DA na, o inahayag ng DA na tiwala silang makakakuha ito ng sapat na supply ng ASF vaccine sa pagtatapos ng taon o sa 2025. Arangkada Balita! Bukod sa isda at karneng baboy at iba pa mga bilihin, tumaas din ang mill gate price ng asukal ngayong buwan. Ayon sa United Sugar Producers Federation of the Philippines o UniFed, mula sa dating 2,600 pesos kada kaban ng asukal noong Pebrero, tumaas ito ng 2,800 pesos ang mill gate price ng tubo. Para sa Independent Sugar Group, isang malaking tulong ito sa mga magsasaka na nakararanas din ng epekto ng El Nino phenomenon. Batay sa tala ng UniFed, mahigit 100,000 ektaryang tubuhan ang naapektuhan ng tagtuyot sa buong isla ng Negros. Una nang inihayag ni Sugar Regulatory Administration Chief Pablo Luis Ascona na naglaan ang gobyerno ng 66 million pesos upang matugunan ang pangangailangan ng mga sugar industry sa Negros. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, usaping asukal pa rin, makakatanggap naman ang Pilipinas ng karagdagang 25,000 at 300 metriko toneladang raw sugar mula sa Estados Unidos. Ito naman ang inanunsyo ng United States Trade Representative ngayong taon. Bahagi ang nabanggit na alokasyon ay bahagi ng 100 at 25,000 metriko toneladang ipapamahagi na dagdag sa nauna ng 1,117,195 metriko toneladang raw value. Arangkada Balita! Samantala, dapat naman tayo sa pag-uulat mula sa labas ng impilan. Mutual Defense Treaty o MDT sa US, gagamitin ng Pilipinas sakaling maharap ito sa mga banta. Ayon kay Pangulong Marcos, ang detalye ihatid ni Patrol 13 Gilbert Verdes. Mapipilitan daw ang Pilipinas na gamitin ang Mutual Defense Treaty sa Amerika kung maharap daw ito sa existential threat o yung banta sa pag-iral ng bansa. Sa interview ng US TV network na Bloomberg, inihag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na lumalala raw ang banta sa pag-aari nitong teritoryo, kaya't kailangan mas paigtingin pa raw ang territorial defense. Sinabi ng Pangulo na solido ang suporta ng Amerika sa lahat ng aspeto at pinapakita raw
nito ang pagiging seryoso sa mga kasunduan. Ganyan pa man iginiit ng Pangulo na mapanganib kung kaagad natatakbo ang Pilipinas kay Big Brother kapag nagkaroon ng problema. Nanindigan din si PBBM na hindi pa ang Pilipinas o hindi raw ang Pilipinas ang nagsisimula ng tensyon at hanggat maaari ay iniwasan nito ang giyera at pa ang paggamit ng treaty sa ngalan ng kapayapaan. Ito ang dahilan kahit sinisikap pa rin ng Pilipinas na mapanatiling kontrolado ang sitwasyon kakibat ng pagpapatuloy ng mga dialogo. Patrol 13, Gilbert Verdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, Senator Tulfo nag-walk out sa Senate hearing. Nako! O bakit kaya? Alamin po natin sa report ng Patrol 19, Cel Ortega Bueno. Ikinainsulto ni Senate Committee on Public Order Chairman Senator Ronald Bato de la Rosa ang pag-walkout ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig ukol sa mga abusadong pulis sa Bulacan. Ito'y makaraang sabihin ni Tulfo na sa tingin niya ay binibaby ang mga iniimbestigahang pulis. Sa pagsisimula ng pagdinig, agad na sinermona ni Tulfo ang 3 pulis na dating nakatalaga sa Pandi, Bulacan dahil anyay hindi sila nirerespeto dahil umurong sa hamon niya na lie detector test kung saan ay pumayag na mga ito noong nakalipas na pagdinig. Hindi rin nagustuhan ni Tulfo na nabalik sa pwesto ang Chief of Police ng Bulacan na kanya na raw ipinasibak dahil pinapayagang nakabonet ang mga pulis sa field operations at walang dalang warrant of arrest. Sinabi ni Tulfo kapag pulis ang may kasalanan, binibaby, pero kapag ordinaryong tao, kulong agad at kapag minalas ay sinasalvage o nagbigti umano. Hiniling niya na mag-issue si De La Rosa ng show cause order para pagpaliwanagin ang mga pulis kung hindi sila dapat na i-contempt ng committee. Nantulungan ni De La Rosa si Bulacan Police Provincial Director Colonel Relly Arnedo na linawin ang sinabi nito na walang warrant of arrest ang mga pulis na nakabonet. Sinabi ni Tulfo na parang binibaby dahil huli na anya ang pagsisinungaling nakakawala pa ulit. Gate ni De La Rosa, hindi naman niya binibaby, pinagpapaliwanag lang niya na may pagkakataon na pinapayagan magbonet ang mga operatiba basta kapag intelligence operation, pero dapat ay nandun ang isang naka-uniforme at may dalang warrant of arrest. Naguluhan si Tulfo sa pagpaliwanag ng mga pulis ukol sa may bit-bit namang warrant of arrest ng mga nakabonet at nang tumutulong si De La Rosa sa mga pulis sa pagpapaliwanag, sinabi ni Tulfo na aalis na lang siya dahil hindi na niya matiis ang mga pulis sa ginagawang pangloloko ng mga ito. Nang umalis si Tulfo, sinabi ni De La Rosa na pagbutihin kasi ng mga pulis ang paliwanag para maintindihan ni Tulfo. Pero sinabi ni Senator De La Rosa na ang pinaka nakaiinsultong aksyon ay yung mag-walk out ang kapwa senador at ayaw daw niyang maakusahan na binibaby niya ang mga pulis. Iginiit ni De La Rosa na hindi niya matanggap na pinagmumumura ang mga pulis na naka-uniform at kung dapat silang murahin, doon daw sa labas ng Senado at huwag sa hearing. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! May mapabalita, Surigao del Norte isinusulong na pagtayuan ng EDCA site. Saan kaya banda dyan itatayo? Ang pag-ulat mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Pinakukonsiderahan ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barber sa pagtatayo ng EDCA sites sa Surigao del Norte para protektahan ang malawak na Eastern Seaboard ng Pilipinas. Ito'y matapos magtayo ang Defense Department ng Naval Detachment sa Aurora Province para protektahan ang soberanya ng Pilipinas sa Benham Rise. Paliwanag ng kongresista na kaharap kasi sa Eastern Seaboard o Pacific Ocean ang Surigao del Norte kaya't kailangan itong ma-secure at protektahan ang lugar laban sa drug smuggling at mga iligal na dayuhan. Matatanda ang taong 2016, 5 Philippine military installations ang ginawang EDCA sites na matatagpuan sa Pampanga, Nueva Ecija, Palawan, Cebu at Cagayan de Oro, habang 4 ang nadagdag rito na matatagpuan sa Santa Ana, Cagayan, Gamo, Isabela, Balabac Island sa Palawan at Lalo Airport sa Cagayan. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco
O para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Sa iba pa ring balita, bumaba na ang inaangkat na asin, volume ng inaangkat na asin ng Pilipinas kasabay nga ng paglakas ng lokal na produksyon. Ito'y kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutukan ang salt industry ng bansa. Inihayag ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesman Nazario Briguera na mula sa 90% sumadsad sa 84% ang inimport na asin o ini-import ho na asin. Tumaas din sa 16% ang lokal na produksyon. Matatandang nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Philippine Salt Industry Development Act kung saan bubuo na magtatatag ng Salt Council ang pamahalaan upang matiyak na iisa ang pagpapatupad ng Salt Roadmap. Arangkada Balita. Magbabalik po mga kaibigan ang ilang pa sa malalakit mainit ang mga balita. Dito lamang yan sa Arangkada Balita ngayong araw ng Miyerkules. Makalipas lamang ng ilang paalala. Ang oras, alas 5:25 na ng umaga. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Alright, tayo po nasa ikalawang bahagi na po ng palatuntunan ng Arangkada Balita. Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, ilang araw po bago mag-Semana Santa, bago po mag-Exodus ang ating pong mga kababayan patungo po sa kanila po mga probinsya. Marami mga pupunta sa North, marami din mga pupunta sa South. Yan. Ikaw mukhang nakauna ka na sa North. Nauna ka na din sa North. Mga taga Pa-approve, hindi pa-approve. yung mga pa-North, ay, mapalang pa-North. Good morning po sa mga bumabiyahe po Ngayon. sa oras ho na ito. Diyan po lalo sa... Siguro may nag-leave na kaya ngayon, partner? Ay, palagay ko sa Napakaaga Lunes naman. meron ng... Lunes meron. Alam ko meron May daw kakilala nakalib sa din ako Lunes eh. Lunes? Sino ba yung nakalib sa Lunes? Mga papunta ho sa North Luzon Expressway. Speaking of Yung North mga Luzon dadaan Expressway, yan yung mga magbabakasyon po, yung mga babiyahe by next week. Yung iba, linggo pa lang aalis na. Sa kabilang linya po natin para po magbigay po ng mga updates, mga karagdagan pong mga detalye at preparasyon kaugnay po sa pagdagsa ng bulto-bulto po mga pasahero sa Semana Santa. Nasa kabilang linya, si Ginoong Robin Ignacio, ang Senior Traffic Manager ng NLEX Corporation. Magandang umaga po, Sir Robin. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Good morning, Sir Drew, Ma'am Judith. Opo. Good morning, po. At Sir good morning din Robin. po sa ating mga taga-subaybay ng Opo. DWIZ. Salamat po. po sa pagkakataon. Opo, Sir Robin, kamusta po ang inyo pong preparation? Though ilang araw na lamang po, ay eto na naman, mukhang bubuhos na naman ang katakot-takot, exodus talaga ng mga pasahero. Mga kailan kaya natin mararamdaman yung traffic build-up, although yung build-up talaga nararamdaman tuwing umaga, Sir Robin? Opo. Tama po kayo. Yun po, nag-prepare na po kami dito sa NLEX Corporation po. At inaasahan natin na itong coming Friday na po, maaring marami na po tayong mga kababayan magbiyahe. March 22 po, At inaasahan nga po natin na ina-average po ng around 10% increase sa daily volume ng NLEX, SCTEX at NLEX Connector Road ay mararanasan na naman po natin itong Holy Week. So kami po ay nakahanda na at inaasahan namin na mula po March 22 hanggang April 1 ay mataas po yung ating volume dito sa NLEX, SCTEX at NLEX Connector na po ito. So kami po ay magde-deploy po ng mga mas maraming personnel, around 1,500 traffic, toll and system personnel po natin, maging yung ating mga incident response teams para makapag-attend po dito sa mga incident at mas mabilis po yung ating pag-clear para hindi na po sila makaabala lalo dito sa daloy ng ating traffic. So mula po this coming Friday, March 22, yung mas marami po nating deployment at ganun din po na wala na po tayong road closure related po sa ating mga repair work. So, ititigil po muna natin mula po March 22, itong Friday, hanggang April 1 na po ng Easter Monday po yan.
Wow. So, nagdagdag din ho kayo ng mga karagdagan pong mga tauhan, ano Yeah. po, Sir Robin, no? Doon po. Yes, sir. Maging tow truck po, mga tow trucks pati po mga natin, magdadagdag Naka-ready din po na. tayo. Opo. At mula din po ng April 27 hanggang ng 6 a.m. hanggang April 29, that's Good Friday ng 6 a.m. Meron po tayong free towing ng mga Class 1 na vehicles to the nearest exit. And then umpisa po ulit ng March 30 hanggang April 1 po, wala din po. May free towing din po tayo. March. Actually, itong March 22 din po pala, no? 6 a.m. March 22 hanggang Monday morning na po yan, March 25. Mag-implement na rin po kami ng free towing para po mas mabilis yung ating pag-clear ng mga incidents at yun, hindi na makaabala sa daloy ng ating traffic. Para maiwasan ho kasi. Actually, Sir Robin, bukod dun sa nakarang insidente na nangyari dun sa Balintawakan, madalas din ako makakita yung may mga pumapasok din ho dyan sa NLEX, mga motorsiklo na below 400 yung cc, hindi allowed. Sir Robin, no? Yung mga hindi allowed. Opo. Para po maiwasan din yung mga ganyan po mga insidente, ano? Opo, sa ngayon po, para kasi doon sa mga hindi nakakaalam na nakapasok na sila sa expressway at hindi nga po sila undercut po sila, naglagay po kami ng mga mas malalaking signages, ano po, na yun, yung motorcycle below 400cc ay hindi na po allowed. Dito sa mga entries natin sa Balintawak, yung entry natin doon sa elevated expressway sa Connector Road, sa entry sa C3, ganun din po yung entry coming from Manila doon sa R10, ano po. At ganun din po na meron na po tayong mga personnel, may security guard na po tayong itinalaga dito sa Balintawak at doon sa R10 at yung aming mga patrol personnel, ayun po, nag-i-station na po sila doon sa entry para lang po mapigilan yung ating mga undercap motorcycle. Yung bugso o bulto ng mga motorista na dadaan dyan sa NLEX, Sir Robin, expected nyo kailan? Ine-expect po natin yung pinaka yung talagang marami. Marami po talaga ay baka nga po umaga pa lang ng Miyerkules, marami na po pero inaasahan natin na talagang mas dagsa po ng hapon ng Miyerkules hanggang gabi. And then madaling araw po ng Huwebes hanggang early afternoon po ng Huwebes. Meron pa rin. Po yung mas marami po talaga yung Thursday ang umuwi nating mga kababayan po. At yun po ay pauwi po ng lalo-lalo po yung mga panorte po. Tapos yun naman pong balikan, inaasahan nating dadagsa po ng Saturday pa lang po ng hapon hanggang evening. Pero mas marami pa rin po yung hapon ng Sunday hanggang gabi po yun. At tapos, meron pa pong hahabol ng Monday ng madaling araw at saka umaga. Oo, lalo-lalo na yung yung may babalik sa trabaho. Yung mga babalik sa trabaho yung mga isang linggo nang nag-leave. Yung sa RFID po ba? Marami ho bang kasi mas smooth pa lang biyahe pag RFID gamit mo no? Tama po, itatap mo lang. Pero minsan may mga nagkakaroon ng problema, it's either yata kulang yung load. May nagkakash. Or ano bang iba pang nagiging problema doon sa Robin? Kasi may mga experience kaming ganyan. Sa ngayon, ma'am, karamihan talaga yung ay yung wala pong load. O meron pa rin naman po yung hindi agad-agad nababasa ng system. Pero halos mas konti na yun po. Kaya ina-advise po natin na sana dala-dala po lagi yung at laging dapat may load. Yung card. At laging dapat may load po. Opo. Pero nakakatuwa naman. Nakakatuwa naman si Robin kasi may mga tao rin naman kayong nandun Although hindi mismo dun sa booth, nandun lang sa labas. Pagka nakitang medyo konting struggle yung motorista, lalapit agad at i-check. Yes, tama po. May mga lane assist po tayo na tinatawag namin mga lane assist para kung nagkaroon ng concern sa RFID nila ay ma-assist po agad sila. At yun nga po, tama po ma'am, mas mabilis pa rin po ang daloy ng traffic pagka po naka-RFID po sila. Ngayon kasi more than 80% na po yung average natin ng RFID users. At tuloy-tuloy pa po yung tumataas po. Kaya nga po natin ina-advise yung ating mga motorista na wala pa pong RFID na kung pwedeng magpakabit na po sila. At yun po, yung sabi po natin kanina,
i-ensure lang po nila na merong sapat na load, Load. yung kanilang RFID. Oo nga naman. Opo, at marami naman po tayong mga reloading partners na po. No? I-visit lang po nila yung www.easytrip.ph. Makikita na po nila yung complete lists kung saan po sila pwedeng magpa-reload. At pwede rin po silang mag-download po nung bagong mobile app po namin na MPT Drive Hub, kung saan pwede nila i-register yung RFID nila. So, pwede na po nilang i-monitor yung kanilang load balance doon. At pwede rin po sila mag-reload using yung app at saka yung mga online accounts po nila. Opo, oo. So, Robin, may tanong dito. Pwede ba dyan sa mismo expressway kung merong mga, ano ba tawag doon? Yung pwede kang magpa-load? Oo. May mga or ganun may bang- assistance agad na pwedeng magpa-load ba? Ganon? Ang pwede magpa-load po, meron pa tayong mga reloading dito sa bagong reloading pumasok po dito stations. Opo. Ayan, yung mga reloading Kasi stations dun, oo. dun po sa lane, kung dun tayo mag-reload po kasi nakakaabala pa po sa Totoo. daloy ng traffic. So right. may mga Oo. reloading stations naman, maging dito sa mga piling gasolinahan po dito sa along the expressway. Oh, Pero okay. mas mainam po sana kung magpa-reload na po sila outside. Oo. Kagaya sa SM, pwede rin naman Opo, po sila oo, magpa-reload right. doon. Oo. Opo, Lalo at saka na, yung bukas sabi naman natin yan, yung online, dumadami na rin po tayong mga kababayan na Gumagamit ng nagre-reload online po. Ayun, good. Oo. Sir Robin, Walang problema ilang doon. percent ho ba ng mga sasakyan ang ine-expect ho natin na daraan po ngayong sa Semana Santa sa NLEX compare ho natin last year, nung mahal na araw last year, Kung mas mas mataas. marami ho ba ngayon or the same pa rin? Ine-expect natin na maaring mas marami po konti ngayon kasi tumataas din po yung daily average po natin. So, kung 10%, kasi ang expected po natin is 10%. tataas po ng average ng 10% yung daily average po natin. So, tumaas na po, mahigit 300,000 po yung daily average po natin ng mga dumadaan dito sa NLEX. So, more than 330,000 po yung ina-expect natin kung tataas po ito ng 10%. Mula po itong March 22 hanggang April 1, yun po yung period na ina-expect natin na 10% daily average na increase. Wow, Ayun, 10%. dami na. So, around, 10 days din yan. 10 days din Di ba yun. ho? Opo, Mga 10 mula days din. 22 hanggang April 1, halos 10 days po yun. Ayun. Opo, naku, traffic yan, sigurado. Ngayon pa lang, paalalahanan na po natin, Sir Robin, baka meron ho kayong mga karagdagang pampayo, tips po, Opo. para ho sa Bagamat, ating mga kami po kababayan ay na dadaan po talagang- sa NLEX. Opo, bagamat kami po ay naka-prepare na po sa NLEX, maging yung aming mga decongestion projects po na kompleto na po namin, yung may kawayan exit kung saan madalas po tayong nagkakaroon ng congestion, naluwagan na po yung northbound exit at ganoon din po na nag-open po tayo ng bagong exit. Mga more than 800 meters lang mula yung regular exit po sa May Kawayan. Binuksan po natin yung F. Raymundo exit dito sa May Kawayan na nakakatulong ngayon ng mga decongest. Ganun din po yung galing Esitex Tarlac. Winawiden na po natin yung ramp papunta sa NLEX kung saan madalas po tayo ay nagkakaroon po ng pag-congest at inaasahan po natin na mabubuksan bago mag-Holy Week. Pero bagamat may mga preparation po tayong ganito, ina-advise pa rin po natin ating mga motorista na mag-prepare. Pwede po nilang itingnan yung current traffic situation dito sa NLEX, SCTEX at saka Connector Road at iplano nila mas maigi yung kanilang pagbiyahe na hindi nila masabayan yung talagang dagsa o yung bulto ng nagtatravel. At ganun din po na yun, yung advice po natin kanina, yung mga wala pa pong RFID, sana po magpakabit na at ensure lang po na meron silang sapat na load. At kung magka-problema naman po sila, tumawag lang po sa 135,000 at agad-agad po silang mapadalhan ng assistance. Alright. Yun. Sige po, marami pong salamat Sir Robin Ignacio sa inyo pong oras. Good luck po at ingat po kayo, sir. Magandang umaga Yes, po. sir. Salamat Maraming salamat po at magandang umaga po. Salamat po. Yan po ang Senior Traffic Manager ng North Luzon Expressway Corporation, si Ginoong Robin Ignacio. Bago ho tayo magbigay daan sa ilang pong mga paalala, batiin din natin yung mga taga-North, si Calando Marquez,
ang Pangulo po ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Uy, Pilipinas. Kalando, kamusta na kayo? Si Lakay Rolly Gonzalo. Siyempre, miss na natin yan. nagpapagaling sa Kapatid, kamusta Ilocos na? Sur. Yan. Kabsat. Si Kabsat, si Manong Ronald Lakay, Manong Ronald, si Manong Ronald Idol Domingo, Ilocos Isa Norte. pa yan. Isa pa yan, mga taga-Ilocos. Mga taga-Ilocos. Magaling ka, Lakay Rolly, ha, sa Ilocos. Masarap, syempre, ano dyan, sa Sariwang probinsya. hangin yun. Tapos Sariwang fresh hangin. pa ang mga pagkain mo. Nakakalakad na daw si Lakay Rolly. Good. Dati Very pa good. Nakakalakad eh. Salamat sa Diyos. Mas lumakas pa. Ano, Yan ang palakas sabihin ka. natin. Baka gusto Mas ni lumakas. Lakay Rolly, jogging na tsaka takbo. Jogging. Hindi, lakad-lakad Lakad lang muna muna. tayo. Alright, sige po. Marami pong salamat si, may babol pa. Maraming salamat si Robin Ignacio mula po sa NLEX. Tayo po ay magbabalik makalipas lamang po muli ang ilang pong mga paalala at ang oras. 14 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 6. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Alright, tayo po ay tumanggap pa ng ilang pang pag-uulat mula sa labas ng impilan. Konsulta Caravan Service, inulunsad ng PhilHealth sa Bulacan. Detalye hatid ni Kakang Louie Angeles. Yes, magandang umaga, Papa. Magkatuwang inilusad ng Philippine Health Insurance Corporation at pamahalaang panlalawigan ang konsulta sulit na tama konsulta Caravan sa Bulacan na ginanap kamakailan sa Hias Pavilion Convention Center. Dito kung saan ay layunin nitong magbigay ng dekalidad na pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga Bulakenyo sa ilalim ng Universal Healthcare Law. Ang konsulta program ay isang game changer na nag-aalok ng iba't ibang libreng serbisyong pangkalusugan at primary care level, kabilang ang libreng konsulta medical, piling pagsusuri ng laboratorio at diagnostiko at pagsusuri at pagtataya sa panganib sa kalusugan at piling gamot mula sa ibang akreditadong PhilHealth Consulta provider. Sinabi naman ni PhilHealth Luzon Vice President Walter Bacaresa na magbibigay din ang PhilHealth ng tulong pinansyal upang tiyakin na makakakuha ang mga individual na komprehensitibong serbisyong pangkalusugan tutugon sa mga pangailangang medikal at pinansyal higit sa nagpapakita ng kanilang pangako na mapabuti ang pangkalahatang kalusugan at kapakanan ng komunidad. Mula rin sa Bulacan, Metro Patrol Uweles para sa Impilang Metodo Lakas. Dito po na IC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala, dagdag na balita mula sa ating DWIZ Patrols. Ang COMELEC daw may kapagtulungan sa ilang technology companies para labanan ang fake news ngayong 2025 o kaugnay sa 2025 elections. Ang iba pang detalye, alamin natin sa report ni Patrol 5, Aya Yupangko. Nakikipagtulungan ng Commission on Elections sa COMELEC sa ilang technology companies. Ito ay para labanan ang paglaganap ng fake news sa nalalapit na 2025 national at local elections. Ayon kay COMELEC Commissioner Nelson Celis, kasalukuyang bumubuo ng draft ang COMELEC sa magiging guidelines ng kanilang partnership sa mga tech firm tulad ng Microsoft, Meta at Google. Bukod sa pagtulong sa paglaban sa pagkalat ng maling impormasyon, tutulong din ang nasabing mga kumpanya sa voters education. Samantala, magiging katuwang naman ng COMELEC ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation NBI sa pagtukoy sa mga individual at grupo na sadyang nagpapakalat ng maling impormasyon. Ito si Bandal number 5. Ayaw pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Nagkap naman tayo ng pag-uulat mula sa probinsya ay hatid dyan ni Manong Ronald Idol Kabsat Domingo. Kabsat? Isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa pagpapatayo ng ika-25 Standard Type BC
nahimpilan ng pulisya ng PNP Cagayan sa Barangay Sentro, Santa Ana, Cagayan. Naimbidan bilang panawing pandangal at tagapagsalita ang Regional Director ng Police Regional Office 2 na si Police Brigadier General Christopher Birong sa nasabing aktibidad na sinamahan ni Police Lieutenant Colonel Edith Naraga, Acting Chief. Sa aktibidad ay mainit na tinanggap ni Police Captain Ranolfo Gabatin, Chief of Police ng Santa Ana, ang lahat ng mga bisita at panauhin. Kinuha pa na rin nito ang pagkakataon upang pasalamatan ang bawat individual na tumulong upang may patayo ang naturang standard type BC na kanilang himpilan. Ayon sa datos, 4 na lang muna sa 29 na mga himpilan ng pulisya sa Cagayan ang hindi panagkaroon ng parehong aktibidad. Sa 4 nito ay 2 himpilan. Ang susunod na magkakaroon nito ngayong sumunod ang mga buwan ang Sulana at Peña Blanca Police Station. Ito ang Ronda Patrol. Ronald Idol Domingo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, biyaheng Amerika ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa April 11. Ayon sa Presidential Communications Office, dadalo ang Pangulo sa kauna-unahang United States-Japan-Philippines Trilateral Summit upang isulong ang interes ng magkabilang panig sa usapin ng depensa, seguridad at ekonomiya. Dagdag pa ng PCO, ang summit ay magiging mahalagang okasyon upang higit pang patatagin ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos at maging ang strategic partnership nito sa Japan. Inaasahan namang tatalakayin sa aktibidad ang iba't ibang baksa mula sa maritime cooperation hanggang infrastructure development, economic resiliency, trade and investments, clean energy, klima at cybersecurity. Arangkada Balita! Dapat naman tayo sa isa pang pag-ulat mula naman sa Central Luzon. Ihatid yan ni Johnny Gole. Johnny? Yes, itong mga lupain na ipinalalagay na hindi na produktibo dahil sa kakulangan ng mineral ang siyang naging tampok dito sa ginanap na seminar workshop sa pagitan nitong mga opisyal ng Department of Agriculture Regional Office 3 at kinatawa na mula naman sa Korean International Cooperation Agency o COICA, tinawag na Development of Community-Based Agribusiness to improve livelihood and income of the marginal farmers in Central Luzon. Itong naturang proyekto. Layunin ng naturang programa upang madagdagan pa itong kita ng mga magsasaka na aabot sa 20%. Ito ay magtatagal ang proyekto hanggang 2029 na ayon dito sa DA Region 3. Maglalaan itong COICA ng $6 million samantala yung ahensya ay magpapalabas din ng counterpart fund na aabot sa $600,000 US. Gagamitin ang pundong ito para sa pagtatayo ng mga incubation center, rice mills, post-harvest facilities, storage, agricultural inputs at iba pang mga kasangkapan para sa proyektong ito. Unang sumalang sa nasabing seminar workshop ay itong mga magsasaka mula sa mga lalawigan ng Zambales at Tarlac kasama ang kanilang mga provincial at municipal agriculturist officers. Tinukoy ang mga lugar na paglalagyan ng proyekto ay itong Barangay Buhayin at Santa Fe sa bayan ng San Marcelino sa Zambales at Barangay Makaking at Santa Ines mula naman dito sa bayan ng Santa Ignacia sa lalawigan ng Tarlac. Mula sa gitnang Luzon, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole. Para sa Impila May Tudulakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright, tayo po ay pansamantala po nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC LU23. Ito po yung lingkod, Bruna Sino. Ako naman po si Judith Estrada Larino. At papalita ng tama. Naglilingkod ng tama. At susunod na po ang Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. At pagkatapos po naman yan, panibagong basada ng mga balita, kasama naman si Johnny Bañez sa Pasada Balita. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso